Hey, what's up mga kabady? Ngayon is meron akong isang device na ibabahagi sa inyo. At ang pangalan niya is Multifunction Tester TC1. So, ayon sa kanyang description, kaya niyang mag-test ng iba't ibang electronics component kagaya ng diode, resistor, capacitor, inductor, at maging mga 3-terminal device kagaya ng BGT, MOSFET, thyristor, triac, at marami pang iba. At hindi lang yon, kaya niya rin i-identify ang kanilang mga pin configuration. So tara, try natin. So ayun guys, bago tayo mag-start is pag-usapan muna natin yung parts ng device na to. So meron tayong screen na ang resolution is 160 by 128 TFT display. Samantalang ito naman yung kanyang start button. And ito naman yung kanyang IR decoder sensor. And ito naman yung terminal or ports kung saan tayo naglalagay ng mga components na ating ititest. So kung nakikita nyo, meron siyang number na 1, 2, at 3. So yung 1, lahat ng 1, iisa lang ang connection yan. Same din sa 2, lahat ng 2, iisa lang din ang connection yan. Ganun din sa 3. Lahat ng 3, iisa lang din ang kanilang connection. So, kaya ganyan ang kanyang placement kasi iba-iba yung size ng component na ating tinitest. And kung nakikita nyo sa baba is meron siyang K at A. Yung K represent cathode and A represent anode. Ito namang terminal na to or ports na to, dito tayo nagtitest ng Zener diode. And kung titingnan natin yung ilalim niya, meron siyang micro USB port for charging. Samantalang ito naman yung kanyang LED indicator bilang charging indicator. So overall sa kanyang design, okay naman at maganda naman siya. Mukha naman siyang matibay. So bago tayo mag-start, i-calibrate muna natin itong device na to. Flashback. So ang gagawin natin is i-calibrate muna natin itong device ito. At para gawin yon, ipagdidikit lang natin yung 1, 2, at 3. So lalagay lang natin siya dito sa 1, 2, at 3. So lalagay natin sa 1, 3, at saka 2. So isa lang connection yan. Then press natin yung start. Ayan, kung nakikita nyo, nag-start siya ng self-test mode niya. So, please isolate the probe. Tanggalin natin siya. So, ayun lang. Tapos na nating i-calibrate yung tester na to. End of flashback. So, umpisan muna natin sa pag-test ng mga 2-terminal passive electronics component. So, meron tayo dito ng isang resistor na ang value is 0.47 ohms. So, titest natin siya. So, lalagay ko na lang siya dito sa pin 2 at saka pin 3. Ayan, pin 2 at saka pin 3. Lagay na lang natin siya dyan. Then, press natin yung start. And kung nakikita nyo, ang reading natin is 0.48 ohms. And ang resistance niya is 0.47 ohms. Another one. Resistor ulit pero ang value niya is 1 ohms. So ang tolerance niya is positive negative 5%. So lagyan na lang natin siya dyan sa pin 1 at pin 2. Ayan. So ayusin lang natin and press natin yung start. So, ayun guys, ang nakuha nating reading is 1.01 ohms. Samantalang ang resistor natin, ang value niya is 1 ohms. So, maganda tong device na to kasi almost accurate yung reading niya. Another one. Next naman is, magtetest ulit tayo ng resistor pa rin. Pero ang value naman niya is 220 ohms. So, positive negative 5% ang kanyang tolerance. So, lalagay lang natin siya dito sa, ayan, lagay natin siya sa pin 1 at pin 2. Then, press natin yung start. So, ayun guys, ang nakuha natin is 221.4 ohms. So, accepted pa yan kasi meron naman siyang tolerance na 5%. Another one. Ngayon naman, is try natin kung kaya niya bang mabasa ang resistor na ito. So, ang value ng resistor na ito is 22 mega ohms. So, try natin kung kaya niyang magbasa ng resistor na ang range is nasa mega ohms. So, lagyan na lang natin siya dito sa 1 at saka 2. Ayan, lagyan natin siya sa 1 and 2 and press natin yung start.
So, ayun guys, ang nakuha nating reading is 21.96 mega ohms. Grabe, nasa mega ohms na yung range niya. Pero almost accurate pa rin yung kanyang reading. Isipin mo naman, 21.96 mega ohms. So, ilang point na lang, 22 mega ohms na yung kanyang reading. Another one. Next is, ang component naman na ating itetest is capacitor. So, meron tayo dito ng capacitor na ang value is 3.3 microfarad, positive, negative 5%. So, take note guys, kapag mag-check kayo ng mga capacitor, make sure na wala na siyang charge. So, bago kayo mag-test ng mga gantong component, mainam na i-discharge nyo muna siya. So, yung capacitor na to na ating itetest is na-discharge na natin siya. Ito, gamit tayo dito ng hook test lead kasi hindi abot yung terminal ng capacitor na to. So, lagay na lang natin siya dito sa 2 at saka 3. Lagay na lang natin dyan. Ayan, 2 at saka 3. So, i-clip lang natin itong capacitor na to. Dito sa kabila. Ayan, so nakita natin siya. And press natin yung start. So, ang nakuha nating reading is 3,340 nanofarad. So, kung i-convert natin yan sa microfarad, ang gagawin nyo lang is i-divide nyo yan sa 1,000. And that will give us 3.34 microfarad. So, grabe. Accurate pa rin siya pagdating sa capacitor. Another one. Next naman na ating test is capacitor pa rin. Pero isa siyang electrolytic capacitor. At ang value niya is 1,000 microfarad, 16 volts. So, clip na rin natin siya dito kasi masyadong mababa yung kanyang mga paa. Then, after natin ma-clip is press natin yung start. So, ang nakuha nating reading is 1,004 microfarad. Samantalang ang capacitor natin is 1,000 microfarad. Grabe. At saka meron pa siyang ESR na 0.01 ohms. So, accurate at gumagana pa tong capacitor na to. Another one. Next naman is magtetest ulit tayo ng capacitor pa rin. Pero ang value niya is 104. So, ito isang mylar capacitor. So, check natin siya guys. So, clip ulit natin. Then, after natin ma-clip, press lang natin yung start. So, ayun guys, tawa niya. 104.6 nanofarad. So, grabe, accurate tong device na to. Another one. Ngayon naman is dumako naman tayo sa inductor. So, ito yung inductor na ginamit natin. Actually, yung inductor na to is ni-rewind ko lang to. At ito yung kanya magkabila ang windings. Sa kabila, wala yung connection. So, itetest natin kung ilan ba yung inductance ng inductor na to. So, ganun lang. Clip ulit natin siya dito sa ating hook test lead. Same din dito sa kabila. Then, press natin yung start. So, ayun. Meron tayong 157.8 millihenry. Samantalang meron siyang equivalent resistance of 30.1 ohms. So, grabe kahit inductor natitest niya. Another one. So, next naman is meron ulit tayo ng device na itetest at isa naman siyang inductor pa rin. Ayan. So, clip lang natin siya dito. Ayan, na-clip na natin yung inductor and press lang natin yung start. So, ayan guys. Meron tayong inductance na 91.26 millihenry. And then, meron siyang equivalent resistance of 0.43 ohms. Another one. So, meron tayo dito ng isang regular na PN junction diode. At ang value niya is 6A10. So, ayun yung value niya, 6A10. So, clip lang natin siya dito. Then, press lang natin yung start. So, ayun guys. Na-determine niya rin yung pin configuration nung diode na to. Kung napapansin nyo, yung cathode natin is nakakonect sa pin 2, which is tama naman ito. So, meron siyang forward voltage na 607 millivolts.
Another one. So, isa naman siyang LED or light emitting diode. So, ganun pa rin, clip lang natin siya dito. So, kahit magbaliktaran yan guys, kaya niyang i-identify yung pin configuration ng component na to. So, ayan, press lang natin yung start. So, nakikita nyo, meron tayong forward voltage. Yung LED is merong forward voltage na 1.99 volts. So, yung pin 3 natin, yun yung kanyang cathode, which is red. And tama naman, kung titingnan nyo dito, ayun o. Ayan, tama naman. Yung mahabang paa, yun yung positive, which is na-connect sa dito, pin 2 natin, ito. Another Next one. naman is magte-test tayo ng Zener diode. So, pag magte-test tayo ng Zener diode, ang terminal or ports na ginagamit natin is ito. Yung merong K at saka A. So, meron ako dito ng isang Zener diode at ang value niya is 1N5250B. So, kung titingnan natin yung kanyang datasheets, yung Zener voltage niya is 20 volts. So, try nating i-test itong diode na to. Kung makuha niya yung kanyang Zener voltage, which is 20 volts. So, lagay lang natin siya dito, guys, no? Ayan, lagay na natin siya dyan. So, press natin yung start. So, grabe, ayan guys, nakuha niya. Yung Zener voltage niya is 20 volts. And kung titignan natin yung kanyang datasheets, 20 volts naman talaga yung kanyang Zener voltage. Ito, which is tama naman. Another one. Next naman na component na ating iti-test is Zener diode pa rin. Ayan, Zener diode pa rin. At ang value niya is, wait lang guys, 5236. Kita ba? Wait lang ha. Ayan. So, ang value ng Zener diode na to is 5236. Ayan na, 5236. So, kung titingnan natin yung kanyang datasheets, yung Zener diode na to, ang Zener voltage niya is 7.5. So, try nating i-test kung makuha niya yung Zener voltage na 7.5. So, same procedure pa rin. Lagay lang natin dito, 36. So, na-clip na natin yung Zener diode na 5236. Then, press natin yung start. So, ayan guys, nakuha niya, yung Zener voltage niya is 7.41 volts. So, hindi na masama. Kasi, ang base sa kanyang datasheets, ang Zener voltage niya is 7.5, which is good. Another one. Next naman is meron ulit tayo ng Zener diode pa rin. Ayan, Zener diode. Pero, ang value niya is, wait lang, hindi nakita. Hindi ko sure kung nababasa ba. Ayan. Ang value niya is hindi siya nababasa guys, no? Hindi siya visible sa camera. Ang value niya is 1N5233. Ayan, hindi siya gaanong nakikita sa camera kasi nagre-reflect yung glass. Pero ang value niya is 1N5233. So, check natin tong diode na to. And check natin tong Zener diode. So, lagay ulit natin siya dito. Then, press natin yung start. And grabe guys, nakuha niya. Ang Zener voltage niya is 6.16 volts. Samantalang kung titingnan natin yung kanyang datasheet specification, ang Zener voltage niya is 6 volts. So, grabe, maganda tong device na to at papadali yung inyong trabaho. Lalo kung kayo ay Another one. So, ngayon naman is dumako naman tayo sa mga 3-terminal device. So, ngayon is meron tayo dito ng isang transistor at ang value niya is TIP41C. So, ito ay isang BJT transistor na NPN. At ito yung kanyang terminal. Ito yung kanyang base, collector, at emitter. So, itetest natin siya kung ma-identify niya yung pin configuration ng transistor na to at kung malalaman din niya kung anong klaseng transistor to. So, lalagay natin siya dito sa 1, 2, and 3. Ayan. Lagyan natin siya sa 1, 2, 3. Ayan. So, press lamang natin yung start.
Yun. So, na-identify niya kung anong klaseng transistor to. So, ito isang BJT transistor na NPN. Na-identify din niya yung kanilang mga pin configuration. And meron pa siyang bonus guys. Makikita din yung kanyang current gain amplification factor or yung kanyang HFE followed by the collector current. And then we have the voltage doon sa base and emitter junction at saka yung ICEO. So, grabe guys. Malaki yung may offer ng device na to. Lalo na kung kayo ay nagdi-DIY or gumagawa ng mga project. Another one. So, ngayon naman is meron ulit tayo dito ng isang transistor na TIP42C. So, kapartner siya ng 41C. So, ito ay isang PNP na BJT transistor. So, same din yung kanyang pin configuration. Ito din yung kanyang base, collector. Ito din yung kanyang base, collector, at emitter. So, test natin siya at lagay ulit natin siya sa 1, 2, at 3. Then, press natin yung start. So, ayun guys, na-identify niya na ito ay isang BJT transistor na PNP. And then, na-identify din niya yung kanyang pin configuration. Makikita din yung kanyang current gain amplification factor, followed by the collector current, and then the voltage from the base to emitter junction. At saka yung kanyang ICEO. So, grabe guys. Nakakabilib tong device na to. Another one. Magtatas ulit tayo ng isa namang transistor. Pero ito ay isang MOSFET or metal oxide semiconductor field effect transistor. At ang value niya is IRF Z44N. So, try natin siyang i-test guys. So, ito ay isang N-channel na MOSFET. Then, press natin yung start. So, ayun guys. Nakita din niya yung N-channel enhancement MOSFET. Na-identify din yung kanyang pin configuration. And then, ito rin kanyang trigger voltage which is 2.56 volts. Samantalang ito yung gate capacitance niya. Grabe guys, nakakabilib. Kaya niya ding i-identify. Another one. So, ngayon naman is, meron ulit tayong iti-test. Ayan. So, meron tayong iti-test at isa siyang klase ng rectifier diode. So, ang value niya is MUR1620CT. So, ito ay isang ultra-fast recovery rectifier diode. Ayan. Makikita nyo, 1620CT. So, 16 ampere, 200 volts. So, ito ay dalawang diode guys. So, kung makikita nyo, merong dalawang icon ng diode. Ayan, nakikita nyo ba? Dalawang icon ng diode. So, dapat makikita din natin doon yung dalawang icon ng diode. So, try natin i-test. So, lagyan natin siya sa dito sa 1, 2, at saka 3. Then, press natin yung start. So, ayun guys, na-identify din niya yung dalawang diode. And, tingnan nyo, nakuha niya rin yung pin configuration niya. And almost same din yung kanilang forward voltage. Ano? 505 millivolts, samantalang sa kabila naman is 504 millivolts. Grabe. Another one. Naman is magdako naman tayo. Ayan, sa transistor na to. So, isa naman siyang BJT transistor. Ayan, at ang value niya is 2N5401. Yun yung kanyang value. 2N5401. So, same pa rin. Lagay natin siya dito sa 1, 2, at saka 3. Then, press natin yung start. So, ayun guys. Isa siyang BJT PNP transistor. Na-identify din niya yung kanyang pin configuration. Nandito rin yung kanyang specification. So, quality guys. Maganda talaga tong device na to. Another one. Ngayon, is try naman natin dito sa component na to. At ang value niya is 2N5551. So, kapartner siya ng 5401. Ito ay isang NPN na BJT transistor. So, try natin kung kaya niyang ma-identify. So, ayun guys, na-identify din niya. Isa siyang BJT transistor na NPN. Then, nakikita din natin yung kanyang current gain amplification factor, collector current, and then the voltage dun sa base to emitter junction, and then yung kanyang ICEO. So, quality. Maganda itong Another one. Ngayon, is meron naman tayo dito ng isang
component na naman. So, kung aakalain nyo, isa siyang BGA transistor kasi almost same lang sila ng packaging. Pero dyan kayo nagkakamali, no? Kung nakikita nyo yung kanyang value, ayan, tingnan natin, oops, BT169DH. Ayan, BT169DH. So, ito ay isang thyristor, guys. So, isang thyristor. Ang pin nito ay tinatawag na cathode, anode, at gate. So, try nating i-test kung ma-identify din itong device natin. So, lagyan natin siya sa pin 1, 2, at 3. Pin 1 to 3. Or terminal, port terminal na 1 to 3. So, ayan. Quality, guys. Na-test niya. Isa siyang thyristor. And then, na-identify din niya yung kanyang pin configuration. So, ito yung cathode, anode, and then yung gate. Yung gate niya is yung pin 2, yung nasa gitna. Yung cathode niya is yung pin 1 or terminal 1. And then 3 is itong nasa dulo. Then nakikita din yung kanyang forward voltage na 801 millivolts. Quality, guys. Maganda tong device na to. Another one. So next naman is meron tayong iti-test. Ito. So kung titingnan nyo at kung hindi kayo pamilyar, maaari nyong isipin na isang transistor to. Ayan, pwede nyong isipin na isang transistor to. Pero sa totoo lang, hindi siya isang transistor. Ito ay isang triac, no? Ito ay isang triac. At ang value niya is Q and Q4 series Q4 004 L4. So 4 ampere, 400 volts. And try nating ma-identify or i-test. And try nating i-test kung kaya niyang ma-identify na ito ba isang triac. So, start natin. Quality, guys. Na-identify niya na isa siyang triac. And then, makikita din natin, yung pin 1 or terminal 1 natin is yung main terminal 2 niya. Ito yung kanyang main terminal 2. And then, ito naman yung kanyang main terminal 1. Samantalang yung 3 niya is gate. Yan. So, ang triac is mostly ginagamit sa mga switching application. Mostly sa mga AC application. So, quality, guys. Maganda tong device na to.